kasi rin. Good morning everyone! Magandang umaga po, tayo po ay tumayo. At simulan po natin ang ating umaga ng isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Come on, church! Pakisabi po sa inyong katabi, I'm glad you're here. Sa kabila naman po, pakisabi, masaya ako at naririto ka. Yes, at ngayon pong umaga ay ating pong aawitan ng ating Panginoon with songs, praises, and worship. Aawitin po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Let's sing to the Lord. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your love. Praise you, Lord. We worship you, Lord. Let's sing. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful you are with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, we got a friend in Jesus. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So
just wanna thank you, Lord, for your salvation. You haven't never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. Yes, you paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, and I just wanna thank you, Lord. Yung pinaka-the best po na kabutihan na ginawa ng Panginoon, ng ating Diyos sa bawat isa sa atin, ay yung ibinigay niya po ang kanyang kaisa-isang anak para po bayaran ang kasalanan ng mga tao. Kaya mga kapatid, itong isang dahilan na to, ito po ay palaging sapat na para itulak tayo na awitan, pasalamatan, purihin at sambahin ang ating Panginoon. Sabay-sabay po nating sasabihin sa ating Panginoon ngayong umaga. You have been. Lift up your voice. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you. You have been. Lift up your voice. So good to me. Say to the Lord, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Thank you, Lord. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Ooh, oh, 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 oh. What a friend you have been. Ooh, oh, 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 oh. What a friend you have been. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You've been so good to us, Lord. Hallelujah. Sabi po sa ating inawit, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. Kaya po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Ephesians, Ephesians 1:7-8, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban, ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Ngayong umaga po I encourage everyone, let us come together and speak to our Lord and Savior through prayer. And take this time to remember what He's done for us. Tayo manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal naming Ama,
Kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umagang ito nang may pusong punong-puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Lord, kung bakit kami narito ngayon ay dahil sa iyong kabutihan at biyaya sa aming mga buhay. Kung bakit kami makakasamba ay hindi dahil malinis kami sa aming sarili, kundi dahil ikaw ang naglinis sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming kadumihan, pagkakamali at kakulangan, ay hindi mo kami tinalikuran. Sa halip, Panginoon, ikaw mismo ang lumapit sa amin sa pamamagitan ng krus. Pinili mo kaming lapitan, abutin at yakaping muli. As we lift our voice in worship today, Panginoon, tulungan mo kami. Hayaan mo itong magmula sa aming mga puso that truly understand how good you have been to us. Not just in blessing we see, but in salvation that you freely gave. Lord, linisin mo po ang aming mga puso. Remove anything within us that distract us from you. Turuan mo po kaming sumamba, hindi dahil sa nakasanayan, kundi dahil sa pusong lubos na nagpapasalamat at handang isuko ang lahat sa iyo. Holy Spirit, move in this place. Prepare us as we sing, as we listen, and as we offer our praise. Let everything we do today point back to you, Panginoon, and glorify the work you finished on the cross. Pinapanalangin din po namin ang iyong lingkod na gagamitin. Fill him with wisdom and knowledge as you guide his thoughts and his words. May your word reign on our hearts, and may we continually draw closer to you above anyone else. Panginoon, we gather today with so much joy to celebrate your resurrection. Thank you, Lord, dahil ang iyong muling pagkabuhay is the fullness and completion of your great plan. Ang tagumpay na hindi lang inaalala tuwing Easter, kundi ang katotohanan ng ipinagpapasalamat at pinagdidiwang namin sa bawat araw ng aming mga buhay. Dahil buhay ka araw-araw, Panginoon, sa aming mga puso. We have the strength, the hope to face any season. Panginoon, maraming salamat. Walang salita makakapaglarawan kung gaano kakabuti sa amin. Patuloy mo kaming gabayan upang mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo araw-araw. At ang lahat ng aming inaalay sa iyo, sa pamakapangyarihang pangalan ni Jesu Kristo, ang aming Diyos na buhay at kagapagligtas. Amen. 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 Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba tayong magkamayan? Welcome. Gayon din po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream. Yan man ay good morning, good afternoon, o good evening. Welcome po ang lahat. Welcome po, welcome. Yan, sige. Thank you, music team. Tayo po lahat ay manatiling nakatayo at sama-sama po nating tutunghayan ang salita ng Diyos na ngayon pong umaga ay ating pag-uusapan. Ayan. So mula po sa Aklat ng Juan, Kabanatang 1, Talatang 20, ito po ang sinasabi, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, ngayon pong umaga, kami po ay lumalapit sa iyo, dala-dala ang aming mababang puso, Panginoon. With a humble heart, we come to you. Tulungan mo po kami na makinig, hindi lamang makinig, kundi tumugon sa iyong mga salita. Holy Spirit, be our teacher today. And may Jesus, the Lamb of God, be lifted high amid us. In Jesus' name we pray, amen. Ayan, maaari na po kayong maupo. So last month, April, pinag-usapan po natin ang Faith in Process. Yun po yung ating series na tinapos sa loob po ng 5 linggo sa buwan ng Abril. At ngayon pong buwan ng March. Ngayon pong buwan ng Abril, pag-uusapan po natin ay ang man o the man on the cross. Ang ating pong series ay magsisimula, ngayon, natin pong pag-uusapan, the Lamb that was slain. Second week,
the weight of sin. Third week, the finished work. And last week of this month will be crucified with Christ. So ngayon po, pag-uusapan natin the lamb that was slain. So mula po na sa ating binasa, bigyan ko lang ng konting background. Bago po nangyari yung tagpong iyon, na sinabi iyon ni Juan Bautista, siya muna ay nagpatotoo. Si Juan Bautista ay nagpatotoo nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at saka mga Levita upang tanungin kung sino siya. Sino si Juan Bautista. So sinabi niya, hindi siya ang Mesyas. Dagdag pa ni Juan Bautista, na siya ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ano yung sinisigaw niya? Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon na ayon din naman sa hula ni Propeta Isaias. So muli po siyang tinanong ng mga Hudyo na kung ganon, hindi naman pala ikaw ang Mesyas, ni si Elias o ang propeta, ay bakit siya nagbabautismo? Okay? So tinugon po siya ni yung mga nagtatanong sa kanila ay tinugon ni Juan Bautista. Ang sabi ni Juan Bautista, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak. At ito na nga po ang sumunod na tagpo, yung ating tinunghayan. Okay? So tingnan po natin kung anong mensahe ng salita ng Diyos sa atin ngayong umaga. Unang bahagi, ang sabi po doon sa ating binasa, behold. So behold is a call to fix eyes on the Lamb. Sa Tagalog, ang sabi dyan ay narito. Sa Magandang Balita, Biblia version, ang sabi ay narito. Ang sabi sa NIV, look. Pero ang sabi po sa ibang salin ay behold. Tiningnan ko po sa Britannica yung salitang behold. So ang ibig sabihin po ng salitang behold ayon sa Britannica is to look at something. Ang salitang behold ay hindi lamang po isang casual look. Tumingin ako sa iyo, Cecil, tapos na. So hindi po iyon ang ibig sabihin ng behold. Pag sinabing behold, ito ay nangangahulugan that you pay attention. Do not miss it. Okay? So ito po ay isang utos na tumingin ng mabuti upang ito ng pansin at ihinto kung ano man ang iyong ginagawa. Ibig sabihin, you give your full attention at something or someone. Okay po? So hindi casual look lamang, pagkita ko sa iyo, wala na. Okay? So ibig sabihin ng behold, ituon mo ang iyong buong attention. Tumingin kanino o saan? Dito, sa salitang ating binasa, ay tinuturo ni Juan Bautista ang mga tao palayo sa kanyang sarili. Kasi during that time, bago dumating ang Panginoong Jesus, nauna na si Juan Bautista. Kaya nga ang tanong sa kanya, nung mga tao, nung mga Hudyo at mga Levita, sino ka bang talaga? Okay? Kaya dito, sa pagkakataong ito, itinuturo na ni Juan Bautista na ang tingin ng mga tao ay hindi mapukol sa kanya, kundi sa Panginoong Jesus. Itoon nila ang kanilang atensyon, ang kanilang pansin sa kordero ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So second, the Lamb of God is God's perfect provision. Sabi sa pangalawang bahagi ng ating binasa, ang kordero ng Diyos. Narito ang kordero ng Diyos. Look, the Lamb of God. Ang phrase na Lamb of God o kordero ng Diyos, ito po'y mayaman sa kahulugan na nagugat sa lumang tipan. So tingnan natin, ano ba yung ibig sabihin ng Lamb of God? Una, this is the Passover Lamb. Mula po sa aklat ng Exodo, kabanatang 12, talatang 12 hanggang 13. Ang sabi dito, sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto, ako si Yahweh. Verse 13, lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo
sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto, ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na yon. Isang tupa ang inihahandog during that time. Old Testament kasi para matakpan ang kasalanan mo na ginawa mo sa loob ng isang taon, merong mga guidelines specific ang Diyos sa pagbibigay ng mga dapat nilang sundin sa kanyang instruction. At ang sabi, ang tagubilin ng Panginoong Jesus, ng Ama, ay ano daw, magpapahid sila ng dugo ng tupa na kanilang kinatay sa pintuan, sa hamba ng kanilang mga pintuan. Bakit? Pag dumating ang anghel ng kamatayan at nakita na yung pinto ay may pahid ng dugo, lalagpasan iyon ng anghel ng kamatayan. Okay? Ano pa po? So the Lamb of God is the Passover lamb, the sacrificial lamb. Ito po'y ayon sa batas ni Moses. Ang mga tupa ay iniaalay pansamantala para sa kasalanan. Meron bagang expiration. Pag bumili ka ng tinapay, may nakalagay expiration date. Sa likod ng tinapay o sa gilid o sa ilalim, kung saan man siya nakastick, may sticker na maliit, nakalagay doon expiry date. At nandun lang kung ilang panahon okay yung tinapay na yon. In the same way mga kapatid, during the Old Testament times, ang kasalanan ng tao o yung paghahandog na ginagawa ng mga Hudyo, ng mga Israelita ay may expiration date. It's only good for 1 year. Kaya ulit-ulit na ginagawa ang paghahandog. Next, the Lamb of God is the prophetic lamb. Yan po ay ayon sa hula ni Isaias, chapter 53, verse 7. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Yung suffering servant o yung Lamb of God ay para po bang kordero na inaakay papunta sa katayan. Sa Tentado yata, may slaughterhouse pa ba sa Tentado? Sino mga taga-Ilaya dito? May slaughterhouse pa ba doon? Wala na. Nasa Wawa na yataan sa may palengke. Ayan, yung magbababoy. Alam ko nasa ng slaughterhouse. Nasa may palengke. Ang Panginoon, ayon sa hula ni Isaias, ang kordero ay para bagang tupa na inaakay papunta sa katayan. Wala siyang kamuwang-muwang, sa ilang sandali lamang, pagdating sa katayan, papatayin siya. Pero wala siyang imik. Ang sabi sa aklat ni Isaias, ni hindi siya tumutol, ni hindi umimik, gaputok man. So yun po yung Lamb of God. Pero yung lahat ng yun, mga kapatid, during the Old Testament times, ito po'y pansamantala lamang. Inuulit, paulit-ulit lang na ginagawa. Symbolical. Pero, iba ang Panginoong Jesus bilang Lamb of God. Siya ang huling handog, ang perpektong sakripisyo. Huling handog, balikan ko lang. Ano pong ibig sabihin? Wala na bagang pwede pang ihandog. Ang sabi natin nung Friday, nung nagkaroon tayo ng 7 last words of Jesus, it is finished. Tapos na. Ginampanan na, natupad na ng Panginoong Hesus ang kanyang layunin na ibigay ang kanyang buhay para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Wala nang pwede pang ihandog. Papaano po yung mga, hindi ko alam, meron pa ba ngayon? Mga nagbubuhat ng krus at naghahampas ng sarili. Wala na po. Tapos na ang paghahandog. It is finished. Tinapos na ng Panginoong Hesus. Siya ang perpektong sakripisyo. Bakit? Siya lang ang hindi nagkasala. Nung unang panahon, mahigpit ang Diyos sa tupa na kanilang ihahandog. Kinakailangan ay walang batik. Walang peklat, hindi kimaw, hindi pingkaw.
perfect. Yun po'y larawan. That is the shadow of the things to come. At ang Panginoong Hesus ang nag-iisa lamang na perpektong handog. Siya din ang katuparan ng lahat ng handog. At siya lamang ang nag-iisang pinili ng ating Diyos. Wala nang iba pa. So yung lahat ng ito, tumutukoy po ito sa katuparan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. He is not just a lamb, He is the lamb. Nag-iisa lamang siya. Wala nang iba pa, walang ibang qualified para maging handog upang ang lahat ng kasalanan ng tao noon, ngayon, at sa darating na panahon ay mabayaran. Jesus dealt with sin. Yung kasalanan na hindi maalis sa pamamagitan ng pagsisikap o yung bang human effort, ito po'y kinakailangang harapin at bigyan ng solusyon. At isa lamang ang naging solusyon, walang iba kundi ang kamatayan ng Panginoong Hesus bilang handog. Imaginein po natin, sa isang courtroom, yung isang taong nagkasala ay sinintensyahan ng hindi, next slide nga please. Sorry. So meron kasi akong parang hindi ko yata nailagay. Meron kasing isang courtroom akong inilagay. Well, actually, Gable. Imaginein po natin, sa isang courtroom, nandoon yung tao na nagkasala at hindi siya pwedeng magpiyansa. Mag-fine. Walang fine, sa madalit salita. Walang katumbas na kabayaran yung kanyang kasalanang ginawa. So hahatulan na siya, na siya'y maparusahan. Pero biglang bumaba mula sa kanyang pagkakaupo ang hukom. Hinubad ang kanyang robe at siya na ang umako ng parusa. Mga kapatid, biglang sabi ng hukom, ang parusa daw ay makatarungan. Ang utang ay dapat bayaran. Pero hinubad ng judge yung kanyang robe, sabay inako ang kasalanan ng taong nagkasala. Ito po'y hindi pagbabaliwala sa katarungan. Tama ba? Binaliwala ba ng hukom ang katarungan? I don't think so. Hindi niya binaliwala. Nagpataw pa rin siya ng parusa, pero hinubad nga lang niya ang kanyang roba at siya mismo ang umako ng kasalanan. Mga kapatid, ganun din po ang eksaktong ginawa ng Panginoong Hesus. Ang kasalanan mo, kasalanan nating lahat, kasalanan ng buong mundo, na dapat sana tayo ang paparusahan, bunga ng ating mga pagsuway, lahat ng yun ay inako ng Panginoong Hesus. Di ba karapat-dapat nating pasalamatan ng Diyos? Alam niyo po ba, hanggang ngayon, sa panahong ito, kapag napapanood ko yung The Passion of the Christ, ako po'y hindi ko mapigilang hindi maiyak, maging emosyonal. Kasi bakit? Lagi kong naiisip, Panginoon, ako sana yung hinahagupit. Ako sana yung pinaparusahan. Ako sana yung pinutungan ng koronang tinik. Pero salamat, in my behalf, ikaw ang umako ng aking kasalanan at ang aking parusa. Ganun po ang eksaktong ginawa ng Panginoong Hesus, mga kapatid. The justice is fulfilled through God's love. Yun po yung justice at mercy in one action. Pinatupad ba ng Diyos ang kanyang hustisya? Yes. Na kailangang pagbayaran ng kasalanan. Pinatupad din ba ng Diyos ang kanyang habag? Yes. Justice and mercy in one action sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Next, ayon po sa ating minasa, may misyon. Ano yung misyon? Sabi sa bandang dulo, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, who takes away the sin of the world. Sa lumang tipan, tinatakpan ng kasalanan. Para bang ganito? Meron ditong suka ng aso. Dahil ayaw mong makita ang suka ng aso, kumuha ka ng isang pirasong Manila paper, tinakpan. Nakikita ko ba yung suka ng aso? Wala na. Pero nandun pa rin. Tama
Tama po ba? Tinakpan ko lang. Mga kapatid, ganun din sa lumang tipan. Ang kasalanan ay nananatiling nandoon, tinatakpan lang ng paghahandog nila taon-taon. Pero salamat sa panahon natin ngayon, ang kasalanan ay hindi lamang tinakpan, inalis ang kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng Lamb of God. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang sabi sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 10, talatang 11 hanggang 12. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain, subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok na siya sa kanan ng Diyos. So verse 11, unlike the priest na regularly pabalik-balik sa tolda ay naghahandog. The work is never finished. Sa verse 11, Hebrews 10:11, the work is never finished. Paulit-ulit lang kasi, iyon at iyon at iyon at iyon, taon, inuulit ang paghahandog. Pero mga kapatid, nang dumating ang Panginoong Jesus, He came once and salvation is complete. Kumpleto na, tapos na. He offered one sacrifice and it was once and for all. Noon, lahat na yun, kumpleto ang ginawang paghahandog ng Panginoong Jesus once and for all. Madalas po kami sa DepEd, pagka every 3 years, ay gumagawa po kami, nagpe-prepare kami ng ESIP, Enhanced School Improvement Plan. Ito po ay plano lang pong pang 3 taon ng paaralan. So, titingnan namin lahat ng key results area o yung CRA na tinatawag namin sa DepEd, physical facilities, learners, curriculum, lahat po yun. Community linkages, yan po igagawan namin ng 3-year plan. Pero bago kami makarating sa mga PPAs, tama ni Seran eh. Bago kami makarating sa mga PPAs o yung projects, programs, and activities, ay kami muna ay nagro-root cause analysis. Hani Seran eh. Magaling ang Sir dyan. Kasama ko kasi siya sa DepEd. Magaling sa root cause analysis. So, bakit mababa ang performance ng bata? Hahanapin po namin yung mga posibilidad na dahilan. Dahil hindi nag-aaral sa loob ng bahay. Nababarkada. Kaya naman ay may sakit. So bakit hindi nag-aaral sa loob ng... Lahat po yun, hahanapan namin ng root cause. So bakit hindi nag-aaral sa bata, ang bahay sa bata? Kasi may family problem. Bakit may family problem? Ano ang dahilan ng family problem? Hanggang sa makarating na kami, tama ni Principal Arlene, hanggang sa makarating na kami sa dahilan na hindi na namin ma-extract ang sagot. So yun na yung root cause analysis. Yun na yung root cause. Yun na yung dahilan. Mga kapatid, kami po ay mahigpit sa ganon. Si DepEd po ay mahigpit sa ganon kasi ito ay 3-year plan. Yan din ang eksaktong ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sinolusyonan niya ang root problem, which is the sin. Yung kasalanan na nagiging hadlang upang ang tao ay makarating sa langit sa piling niya, sa buhay na walang hanggan, sinolusyonan na ng Panginoong Yesus. Hindi lamang niya tinakpan. Katulad baga ng pagtatakip dun sa suka ng aso. Ito ay kanyang inalis sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ano po yung 3 bagay na ginawa ng Panginoong Yesus? Una, inalis ang kasalanan, sinira ang kapangyarihan ng kasalanan. Ang kapangyarihan ng kasalanan, pinanauli ang relasyon ng tao sa Diyos. May mga tao, kahit nagkabati na, hindi na maibalik ang dating relasyon. Pero ang Diyos, walang panghuhusga. Ni-restore ang ating relationship sa Kanya. At pansinin po natin, ang sabi dun sa ating binasa, the sins of the world. Ibig sabihin, ito po'y hindi limitado lamang sa mga Pilipino. Hindi ito limitado lamang sa mga mapuputi. Kapag ikaw ay medyo maitim, ops,
hindi ka kasali dito sa handog na ito. O kapag ikaw ay singkit, hindi ka kasama sa handog na ito. Sins of the world. Sabihin, buong sangkatauhan. Ang paghahandog na ginawa ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay ay para sa buong sangkatauhan. Not just for one group, not just for one organization, not just for this church, but the whole world. Hindi ito eksklusibo. Forgiveness is available sa bawat isa to everyone, pero kailangang tanggapin ito. Tuloy po natin. Ang sabi dun sa verse 29, gusto ko lang tingnan natin ito. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. The Lamb of God who takes away the sin of the world. Ang kordero ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tama po? Walang ibang karapat-dapat. Siya lamang ang makapag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan at wala ding ibang paraan. Walang sino man ni hindi karapat-dapat yung ating mabubuting gawa para tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Gumagawa tayo ng mabuti kasi inalis na ng Diyos sa atin. Tinanggal na tayo ng Diyos, iniahon na tayo ng Diyos doon sa kasalanan at doon sa bunga ng kasalanan. Maging ang ministry natin, mga kapatid. So do not be mistaken for this. Ako'y naglilingkod sa Diyos kasi gusto kong ako'y maligtas at makarating sa langit. Naglilingkod ka sa Diyos kasi iniligtas ka na ng Diyos. Binigyan ka na ng Diyos ng pangakong kaligtasan. Out of gratitude, ikaw ngayon ay naglilingkod sa Kanya. Huwag po natin niya ipagkakamali. Ni hindi po yung ating mga sakripisyo. Walang iba o anumang bagay ang qualified na pang-alis sa ating mga kasalanan maliban sa Panginoong Hesus. Yun lamang. Exodus 12:1-6. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ay magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Verse 5, kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan, kung walang tupa ay kahit kambing. And verse 6, aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan, at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Ganyan ka-specific ang Diyos sa kanyang instructions. Doon sa lumang tipan, kung saan para lamang takpan ang kanilang mga kasalanan. Taon-taon, inuulit at inuulit nila ang paghahandog. Paulit-ulit na handog, paulit-ulit na paghahandog. Kaya pagdating sa bagong tipan, wala pong ibang pwedeng maging qualified. Sino po dito hindi nagkakasala? Balikan ko yung the passion of the cross. Hindi ko talaga maiwasan na maging emotional. Lord, salamat kasi ikaw ang umako ng aking kasalanan. At kung sakali man, katulad ng lagi ko sinasabi sa Panginoon, kung sakali man na ako ang pinutungan ng koronang tinik at ako ang hinahagupit, yun ba'y makapag-aalis ng aking kasalanan? Hindi pa rin. Kasi bakit? Marami akong kapintasan. Unang-unang requirement ng Diyos na panghandog sa kasalanan ay walang kapintasan. Ako po'y maraming kapintasan. So kahit na ako'y patayin sa bugbog, dahil sa ginawa kong kasalanan, hindi pa rin ako makakaligtas sa parusa ng kasalanan. Pero salamat, merong isang kordero ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, na bukod sa umako ng aking mga kasalanan, siya ang perpektong handog upang ako ay hindi na parusahan ng Diyos. Salamat talaga sa Diyos. Purihin natin. Pwede ba natin purihin ang Diyos?
hindi ko na yun kailangan dagdagan, mga kapatid. Dahil wala akong karapatan na dagdagan yun. Sabi po sa Aklat ng Roma, Kabanatang 3, talatang 10 hanggang 12. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So walang qualified para ikaw at ako ay makaligtas sa parusa, bunga ng ating mga kasalanan. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang qualified. Salamat sa sobrang lawak ng pag-ibig ng Diyos. Nag-iisa lang yung kanyang anak. Wala akong anak, pero meron akong pinalaki na kulang na lang ay ako nagluwal. Hindi ko naman pag-aari yung anak na yun, yung batang yun. Pamangkin ko. Si Maxine. Pero dumating yung panahon, dahil yung nanay niya ay nasa Canada, kinuha na ng nanay niya. Sabi ng nanay ko, habang lumalaki yung bata, huwag mo masyadong i-attach ang sarili mo dyan. May magulang yan. Eh wala naman akong anak. Actually, siya ang aking tagapagmana ng lahat ng meron ako. Kinuha na ng nanay. Nasa Canada na ngayon. Ako talagang lungkot na lungkot. Lungkot na lungkot talaga ako. At kung sakaling hingin nyo ng ibang tao para maging pambayad ng kasalanan nila, kahit hindi ako ang tunay na nanay noon, hindi ko ibibigay yun. Mahal ko yun. Pero salamat ang Diyos natin ay hindi katulad kong maramot. Ang kanyang nag-iisang bugtong na anak na si Jesus ay ibinigay niya sa bawat isa sa atin upang ang lahat ng kasalanan natin noon, ngayon at sa darating na panahon ay kanyang bayaran. At dahil dyan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kung tayo'y patuloy na mananampalataya hanggang sa kawakasan ng ating buhay. Yung justification sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Pero ang mahirap na part, mga kapatid, itong sanctification. Nandito tayo ngayon. Hindi natin alam kung hanggang kailan magtatapos itong sanctification na to. Inaaway ka ng kapitbahay mo, pinagsasabihan ka ng hindi maganda. Magpipigil ako kasi gusto kong bigyan ng karangalan ng Diyos. Gusto kong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hanggang kailan ako makakapagpigil? Mahirap to. Crucial tong bahagi na to ng sanctification. Pero ang nais ng Diyos Ama, makarating tayo dito sa dulo, sa glorification. Makakaya ba natin dito? Tandaan natin mga kapatid, bago umalis ang Panginoong Yesus, nag-iwan siya ng banal na spirito. At yun din ang meron tayo. Magagawa natin ang lahat ng bagay kung tayo ay 100% dependent sa Holy Spirit. So deserve natin ay maparusahan. Bunga ng ating mga pagsuway. Sabi ng mga kabataan, ng mga Gen Z, the serve. The serve mo yan. Pero salamat mga kapatid, merong kordero ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang nag-iisang karapat-dapat na mag-alis ng ating mga kasalanan at ng buong sanlibutan. And lastly, how will I respond? Una, behold the Lamb, Hebrews 12:2. Anong sabi na ng kanina sa behold? Pay attention. Give your full attention. Behold the Lamb of God. Hebrews 12:2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Let's focus every day on Jesus. Maraming problema tayong kinakaharap. Narito tayo sa mundong magulo. Kabi-kabila ang gera. Kabi-kabila, dati pag nagpapa-full tank ako ng motor, 100 plus. Ngayon, 200 plus. Hindi ko alam hanggang kailan yung tatagal na ganun. May problema, may sakit. Sa gabi, may kakabog-kabog ng dibdib, magigising ako. Actually, nung isang araw, kumakabog ang dibdib ko. Nung Sabado, kahapon pala. Pagising ko, kakabog-kabog ang dibdib ko. Meron po kasi akong irregular heart beating. At yun ay, meron akong iniinom naman na gamot.
Pero kapag dumadating yung panahon na kumakabog na naman ang dibdib ko, ay anong magagawa ko? Sabi ng aking doktor, pag ikaw ay kinakabugan ng dibdib, ito po'y Katoliko, uminom ka na maligamgam na tubig at magdasal. Pagdasal. Ano ibig sabihin? Wala naman talaga akong pwedeng magawa, kundi ang ilapit yun sa Panginoon. At kung iyon na ang hangganan, anong magagawa ko? Kaya ko bang kontrolin yun? Hindi ko natin kayang kontrolin yun, mga kapatid. Hanggang kailan tayo tatagal sa lupa? Eto na naman. Sabi ni Kuya Romy, end na daw. End na, ni Kuya Ate Baby, Ate Lloyda. End na, tama na. Pero totoo yun. Who would know hanggang kailan tayo tatagal sa mundong ito? Ang mahalaga, mga kapatid, tama ang ating relasyon sa ating Diyos. Focus on Jesus who takes away the sins of the world. Ano pa? Believe in Him. Romans 10:9. Kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Paniwalaan at pagtiwalaan natin ang sakripisyo ng ng ating Panginoong Jesus. And number 3, follow Him. 1 Corinthians 11:1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Paano tayo tutugon? Bahala kayo. Kayo lang at ang Diyos ang nakakaalam. So bilang pagtatapos po, ay gusto ko pong iwan sa inyo itong dalawang tanong para pagnilayan natin. So una, paano lumalalim ang iyong pananampalataya sa pagkaunawa kay Jesus bilang kordero ng Diyos? And number 2, paano mo matutulungan ng iba na makita si Jesus sa halip ng iyong sarili, tulad ng ginawa ni Juan Bautista? Tayo pong lahat ay tumayo. Oo. Pwede po ba nating purihin ang Diyos sa pamamagitan po ng isang awit? Is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa pagsusugo mo sa aming Panginoong Yesus upang mag-alis ng lahat ng aming mga kasalanan. Teach us to fix our eyes on Him. Piliin namin siya araw-araw sa bawat sandali po ng aming mga buhay. Totoo pong sa mundong ito na aming ginagalawan ay maraming mga kaguluhan, marami kaming mga kaabalahan, Panginoon, sa iba't ibang gawain namin sa aming mga buhay, iba't ibang pinagkakabalahan namin, pinag-uukulan ng panahon. Pero Lord, sa gitna po ng lahat ng ito, O Diyos, ngayong umaga, nais po namin, Panginoon, piliin ka namin araw-araw. Unahin ka namin sa aming buhay, sa lahat ng mga bagay na meron kami, Panginoon. And let our lives reflect your grace. Mabigyan ka namin ng karangalan sa pamamagitan po ng buhay na aming ipinamumuhay. And help us to point others to you, O God.
sa pamagitan po ng aming pamumuhay, sa pamagitan po ng aming bawat salita, bawat galaw, Panginoon. Let us point others to you, Panginoon, to you, our Lord Jesus, the Lamb of God. Tulungan mo ka, Panginoon, matapos po namin maunawaan ang iyong mga salita na ngayon po aming pinag-aralan. Pahalagahan po namin ang iyong mga salita. Pahalagahan namin, Panginoon, ang aming Panginoong Yesus. Sapagkat siya lamang ang pwede at karapat-dapat at qualified, Panginoon, mag-alis ng aming mga kasalanan, na siya pong nagiging hadlang upang ang tao ay makarating dyan sa langit, sa piling mo, sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami, O Diyos, na lagi sa bawat sandali po ng aming mga buhay, ay pailalim po namin ang aming mga sarili, ang aming mga plano, ang aming bawat nais, O Diyos. Let our plan, let our desires be submitted to your will, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy mo po kaming ingatan habang kami ay nandito sa mundong ibabaw. At patuloy naming lakaran ang iyong mga salita, ang mga katotohanan ng iyong salita, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you so much, Father. All this we pray. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Kaya po mga kapatid, if you agree, dun po sa ating narinig ngayong umaga, di pa po ang sarap-sarap sabihin sa ating Panginoon na thank you, Lord. Amen? Kaya po, He deserves all the glory and honor and power. And there's no one like our God. In heaven and on earth and all creation, there is no one that compares to our God. Kaya ngayong umaga, let's lift up His name. Let us worship Him. Sama-sama po nating awitan ng ating Panginoon. Praise you, Lord. Thank you, our Jesus. Thank you for the cross. Thank you for your blood. And thank you for your victory, Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Let's sing, church. All the saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, You are worthy of it all. Sabihin po natin sa ating Panginoon, You are worthy. You are worthy of it all. Yes, You are. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Yeah. Yes, You are so worthy, Jesus. You're King of kings and Lord of lords. We magnify You, Jesus. Come on, every voice, let's sing. All the saints. All the saints and angels bow before Your throne. It's true. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. Yes, You are. You are worthy of it all. Oh, so worthy, Lord. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Sing, He's worthy, He's worthy. You are worthy of it all. Yes, You are. You are worthy of it all. Oh, so worthy, Lord. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Kaya po tayo po'y dadako sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon.
the glory. The glory is yours, it's yours, it's yours. You are worthy of it all. It's worthy of our praise and admiration. You are worthy of it all. Oh, so worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let us worship the Lord. Let's sing. He is worthy. You are worthy of it all. Lift up your voice. Say to the Lord, He is worthy. Iparinig po natin sa ating Panginoon. He is worthy. For from... Yes, church. Yes. Yes, you are worthy, Lord. You are... Oh, yes, Jesus. Hear the praises of your people. You are worthy of it all. For from you are all Things, and to you are all Hey! things. You deserve the glory. Lift up your voice. He is worthy. You are worthy of it all. Worthy, Lord. You are worthy of it Oh, so all. worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. Yes, church. You deserve the glory. Lift up your voice. All together, let's sing. You are worthy of it all. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are Sabay-sabay all po. You deserve. You deserve the glory. Yes, church. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating Panginoon. He deserve it, church. Yes, He deserve it, church. Hallelujah. Oh, praise you, Lord. Bahagi ng ating pagsamba ay ang pakikisalo sa banal na hapunan. Ito ay isang banal na gawain na iniutos sa atin ng Panginoon. Kaya napakahalaga nabigyan natin ito ng may paggalang, taus-puso na nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Ang sabi sa sermon ni Pastora, ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa ating mga kasalanan. Ang kordero ng Diyos ay iniaalay bilang handog na susunugin sa matandang dipan. Sa ating panahon sa Panginoon ng Panginoong Hesus, ang tinapay na ating pagsasalusaluhan ay ang tunay na handog, ang ganap na handog na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Ito ay hindi na paulit-ulit. Ito ay isang ganap na paghandog bilang mga nakakilala sa Panginoon. Napakahalaga po ng banal na kapunan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng babala sa sino mang kumakain
at umiinom ng saro na hindi nararapat. Para bang sinasabi sa atin na hindi sapat na tayo ay sumasamba. Hindi sapat na sabihin natin tayo ay isang Kristiyano. Napakahalaga na ang pinakamahalaga ay tanggapin natin siya ng buong puso bilang Panginoon at nakapagligtas ng ating buhay upang sa gayon tayo ay ganap na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo pa ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin na kami ay maging kabahagi ng iyong banal na gawain. Narito po ang tinapay na simbolo ng iyong katawan. Katas ng ubas na simbolo ng iyong dugo. Paspasan mo po ito at pagpalain sa buhay ng bawat isang tatanggap upang ito ay magsilbing kalakasan ng aming pananampalataya. Salamat po sa Panginoon. Ito po ang sabi ni Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nang dumampot ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan, nihandog sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Kaya din naman matapos magkapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinamin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Salamat po tayo sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon binigay mo sa amin na kami ay makakasala mo sa iyong banal na punon. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po nating handugan ng papuring awit, ng papuring pasasalamat sapagkat po ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Maaari po muna kayong maupo saglit. Ayan. Kahapon po ay nagkaroon po ng water baptism at ngayon po natin i-award ang kanilang certificate. 16 po sila. Kanina pong umaga ay naibigay na dun sa nagsimba ng umaga. So tatawagin ko po, maaari po kayong umakyat dito sa harapan. Brother June Chris B. San Juan. Mercedes H. Cruzado. Rosario S. Romero. Ana Dasha R. Perez.
Johnny Pauline S. Katampatan. Jose Paulo S. Katampatan. Pastor. John Matthew G. Diñoso. Franz Nathaniel S. M. Fernandez. And Ariel John P. Bautista. Sige, pray muna tayo. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat po sa mga taong ito, Panginoon, na nagpabautismo, Panginoon, bilang tanda ng kanilang pagkilala sa iyo, Panginoon, bilang kanilang Panginoon at bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon, O Diyos. Dalangin ko po itong mga taong ito ay salamat po sa kanilang paghakbang. At dalangin ko, Panginoon, na lagi mo po silang samahan, lagi mo po silang ingatan, Panginoon, sa kanilang pong paghakbang bilang mga Kristiyano ay patuloy po silang sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. And ngayon po ay matuto po silang sumunod sa iyong kalooban, Panginoon, to go and make disciples of all nations, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, ang buhay ng mga taong ito ay patuloy nilang ialay sa iyo bilang handog na buhay at kalugod-lugod, sapagkat ito ang aming karampatang pagsamba sa iyo, Panginoon. Ingatan mo po sila, maging ang bawat pamilya na kanilang kinakatawan, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Muli po nating tinatawagan si Pastor Romy Manansala at si Ate Loida Manansala. Sila po ay magpapasalamat sa ating buong iglesia. Dito po sa lupa ay nararanasan natin ang pasimula, pagpapatuloy, at pagtatapos. Tama po ba? At dito rin sa lupa ay meron pong pagsilang, pamumuhay, at paglilibing. At sa paglilingkod po, merong pagkatalaga ang pastor, merong pagpapastor, at meron din pong pagtatapos. Kami po sa Jesuitas Family, lahat po ng sinabi ko sa inyo ay naranasan namin. At kayo po bilang Tanay Christian Faith Church ay malaking bahagi upang kami ay tulungan at aliwin. Kaya ang sinasabi ko po ay maraming salamat po. Maraming salamat po, Tanay Christian Faith Church, kay Pastor Ray, kay Pastora Grace, sa elders, sa board, sa lahat ng leaders, ng members, praise and worship team, family and friends. You love, kayo po ay nagmahal. You serve, kayo po ay naglingkod. You gave, kayo po ay nagbigay sa mga lingkod ng Diyos. Mula po kay Pastor Arnel Jojo Jesuitas, kay Pastor Ed Boy Jesuitas, at kay Pastor Porfing.
at kaaning. So mula po sa aming puso, maraming salamat po. Bilang panganay na anak ni Pastor Porfing, ako na po nagsasabi in behalf of the whole family. Nagpapasalamat kami ng buong puso, taos puso sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa Diyos, pinupuri ko ang Panginoon dahil may family of God dito sa Tanay na nauuwian namin. Nung una, nauuwian lang, pero yung pala talagang bilong na bilong din naman pala kami. At nagpapasalamat kami sa inyo. Salamat sa pagmamahal niyo sa tatay, sa nanay, sa aming lahat. Kay Boy, salamat sa respeto para sa kanila. Salamat sa mga alaala na shinare ninyo sa amin na mga bagay na hindi namin akalain. Pero alam ko din, mahal na mahal kayo ng nanay at tatay. Ang buhay nila, all those years, umiikot talaga sa church, sa TCFC. And kung titingnan ko nga, simula, yung iba ay maliliit pa, hanggang lumaki na, ay narito pa rin. Ako ay nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon. And we just thank you for your part in our lives. Sabi nga, baka hindi na ako uuwi, pero hindi ko ma-imagine na hindi ako uuwi. Meron pa rin parte sa buhay ko dito po sa TCFC. Ang gawain ng Panginoon ay magkakasama tayo, pamilya tayo. So, alam kong bibigyan tayo ng pagkakataon magkasama-sama. Pero sa ngayon po, nagpapasalamat lamang po kami. At hindi namin kayang bayaran o i-equal yung binigay ninyo sa amin. Pagod ninyo for all those days. All those nights. Pagpupuyat, energy ninyo. Pagpaplano ninyo. Thank you very much sa mga nagluto, sa mga nag-serve. Noong kami tuliro, kayo ang bahala. Thank you very much. Salamat po. At dahil hindi po namin kayang bayaran, hindi po namin kayang ibalik, hindi po namin kayang tumbasan, pero meron po tayong Diyos na buhay. Amen? At meron pong pangako ang Diyos na pagka tayo ay tumulong sa manggagawa ng Diyos, hindi lamang po sa patay, kundi sa buhay. Alalahanin niyo po, buhay na buhay si Pastor Ray. Okay, mo nga, Pastor Ray. Buhay na buhay. Si Pastora Grace ay buhay na buhay. Worship team, buhay ba kayo? Amen. At lahat, ito po ang pangako ng Diyos na gusto kong iiwanan sa inyo. Sapagkat ako po ay nakatitiyak, ay mararanasan ninyo ito sa mga tumulong sa mga manggagawa ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. At sasabihin ko po sa inyo, at talatang ito, kung meron po kayong pangangailangan, hindi niyo po pwedeng sabihin, Lord, punuin mo ang pangangailangan ko. Hindi po ito ang talatang yon para doon. Ang talatang ito po, kapag tayo ay nagmahal, nagbigay ng oras, nagbigay ng salita, o naghandog, at tinulungan ang mga manggagawa ng Diyos, ito po ang pangako ng Diyos. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang bibigay po sa atin ng Diyos, hindi galing sa tao, galing sa langit. At hindi galing sa kulang, kundi galing sa kayamanan ni Kristo. At pupunuan ng aking Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan ayon sa kanyang maluwalhating kayamanan na matatagpuan kay Kristo Jesus. Maraming salamat po. Kwentuhan po tayo kapag naranasan natin ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Salamat po.
Maaari po bang tayong lahat ay tumayo at ituon natin ating kamay sa mag-asawa ni Pastor Romy ni Ate Loida. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo ng may pasasalamat at buong pagtitiwala kung paano mong iningatan sila ang mag-asawang ito sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Ganun din mo sila iingatan sa kanilang pagbalik sa kanilang tahanan, Panginoon. Lord, dalangin namin ang ministry na pinagkaloob mo kay Pastor Romy, ang church planting and pastoring. Tuloy mo po siyang samahan, ingatan mo siya, at ganoon din kay Ate Loida, maging supportive siya sa ministry na binibigay mo sa aming Pastor Romy. Dalangin din namin, Panginoon, ang buong Jesuitas clan na narito sa Pilipinas, maging nasa ibang bansa, tuloy mo po silang ingatan, alang-alang sa mga lingkod mo, si Pastor Jojo, si Pastor Ed, si Pastor Porfing, at si Nanay Aning. Dalangin namin, Panginoon, i-bless mo ang buong angka na ito. Pagpalain mo sila at muli mula sa kanila, Panginoon, raise up a leader, raise up a pastor, and raise up a servant. We ask this in Jesus' name, we pray. Amen. Thank you, Lord. Yan. Magandang umaga po. Nais ko lang pong i-announce ang ating Brick by Brick project. So, ano nga po ba itong Brick by Brick project natin? So, ito po ang TCFC Cornerstone Commitment, Brick by Brick, Joy by Joy. So, from Seat of Faith, yan po sa mga upuan po na yan, na-complete po natin. Hanggang sa ating Cool to Give, ayan, na-complete na po natin. Ating pong ipagdasal na maayos na po yun sa Meralco, mapalitan po ang ating wear para ating pong magamit na. Kasi medyo umiinit na po, ano. So, ayan, hanggang sa ating Brick by Brick projects. 2 years ago, we only had 2.5 million. Pero with God's provision and due to the glory of God, we were able to pay the phase 1, which is around 7.2 million. Ang phase 1 po, hindi pa po kasama ang pintura, ang ceiling, at ito pong floor tiles natin, hindi pa po yan kasama sa phase 1. Pero dahil po sa ating cornerstone commitment, ating pong nagagamit na. For 5 months na po halos, nagagamit na po natin. At sa ating cornerstone commitment, we have a remaining 1.1 or almost 1.2 million na atin na lang pong pinupunan sa ating pong commitment sa kanila. So, sa mga tinatawag po ng Diyos ang kanilang mga puso na mag-donate po para sa ating church para mapunan na po natin ang ating commitment. Meron po tayong envelopes po. Pwede po kayo humingi po sa ating mga ushers na yan. Okay, palain po kayo ni Lord. And akin, i-announce ko na rin po meron po tayong counseling po here po sa church sa next week po, April 11 and April 10, 8 to 5 p.m. po. Thank you po. Maraming salamat po. Hallelujah. Sige po, palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ito talaga ang ating napakabuting Diyos ay buhay dahil hindi tayo pinababayaan. Yung ating mga panalangin, biro nyo, sabay-sabay tayong nananalangin pero lahat tayo ay tinutugon. Di po ba nakakamangha yun? Kaya patuloy lang po nating purihin, sambahin, pasalamatan, luwalhatiin ang ating Diyos na buhay dahil tunay po talaga na napakaganda po na sinabi ni Pastor Romy, ang lahat daw ng ating pangangailangan ay ibibigay ayon sa kanyang kayamanang hindi na uubos. Pero yung pong pagmamahal natin sa Diyos, bigay po natin sa ating kapwa.
Yun po naman ang kanyang hinihingi. Gawin natin, yung ginagawa daw natin sa Diyos, yung ating kapwa ay ating mahalin at yun ay sa Diyos natin ginagawa. Kaya salamat Lord sa mga salita mong laging nahayag sa amin. Punuin mo lagi ang puso namin ng kaluwalhatian na mula sa iyo, kagalakan, kapayapaan, at ito'y maibigay din namin sa mga taong aming nakakasalamuha. Ang kabutihan mo ang aming maihayag, ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat Lord sa mga ganitong gawain, sa iyong mga salita. Tunay na kami ay nalulugod, kami na nawawalan ng alalahanin dahil sa mga salita mong aming naririnig. Kaya salamat po sa pagpunta namin sa lahat ng mga gawain na ang salita mo ang aming napapakinggan. At sa mga handog ng aking mga kapatid na ito, patuloy na ito'y magamit ng ating bahay-sambahan, pagpapalaganap ng iyong mga salita. Salamat Lord, maraming salamat. At ito po na may mula din sa iyo, kaya ibinabalik lang namin dahil ang lahat naman ay mula sa iyo. Salamat po Lord at muli sa aming paglabas sa bahay-sambahan na ito, ingatan mo po ang bawat isa. Tulungan mo po ang bawat isa, ano man ang kanilang dinaranas, ano man ang aming dinaranas, Lord. Alam ko, ikaw ang magbibigay sa amin ng kagalangan, kapayapaan, kagalingan. Sa lahat, Lord, magtiwala kami sa iyong mga salita, sa iyong provision sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Ito po yung aming panalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all po. Tayo po'y muling aawit na masaya sa ating Panginoon. God bless us, everyone! Woo! Let everything That is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath. Praise the Lord. praise the Lord! A praise in the valley, a praise on the mountain, a praise when I'm sure, praise when I'm doubting, a praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feelings, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise
cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my